natin ang ating mga katabi, God loves you. God loves you. Parang hindi man mahal ang pagtingin ninyo. Mga minamahal ko pong kapatid, sa pagpatuloy po natin sa misa nito bilang pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, hingin po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan.
kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan, may saloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyuko po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ilang ulit karoon ng nawakasan ang buhay ni Saul, ngunit hindi nga itong ginawa, sapagkat di tulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawan na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarap sa gawing ulunan.
sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan yan, hindi na kakailanganin ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulo ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon." Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Si Jesus ang bago at makalamit na Adan na tinutukol ni San Pablo. Bagamat tayo'y tulad ng Adan na mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawamis ni Jesus. Ang kaganapan ng pagiging tao. Ang ikalawang pagkasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong inihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayan. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo silang mga mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat sila'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang katalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupin na namin ang Panginoon. Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Mga minamahal ko po kapatid, ito ang pinakauna kong punta dito, no? Sabi ko sa sarili ko, saan kaya ang kanilang kapilya? No? Kaya nga nung palapit ako, may dalang palaspas yung isang babae. Sabi ko, ay, malapit na. Malapit na ang kapilya.
So, nung nakaraang Disyembre sana ay magkikita-kita tayo, pero hindi natuloy. Tinadhana, pero hindi. Pinagtagpo, pero hindi. Tinadhana. Response kayo. Mga minamahal ko po kapatid ay ang Father LD. So, ay ang Cebuano. So, my mother is from Cebu and my father is from Leyte. So, Cebuano. Kaya, ay ang Cebuano, Bisaya. Kaya, mga minamahal ko po kapatid, no? Ang masaya po akong makakita sa inyo ngayon kung hindi tayo mga bulag. Ha? Mga minamahal ko po kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay napakagandang mapagninilay-nilayan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung tanungin natin ngayon ang ating mga sarili, nagpatawad ba ako? Pangalawa, nagmahal ba ako? Ito po ang gustong iparating sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kaya nga pakisabi sa mga katabi ninyo, I love you. Oh, parang hindi totoo yan. Hate yan pag I love you ninyo. Mga minamahal ko po kapatid, mga my dear friends, ang ating Panginoon ngayon ay nagpapaalala sa atin, ang ating mga pagbasa, nagpapaalala sa atin na dapat nating mahalin ang ating kapwa. Mahalin natin ang iyong pinatawag na radical love. Na mahalin natin ng buong-buo ang ating mga mahal sa buhay. And this challenges us, our human understanding, ang ating pagkilala, ang ating pag-intindi about pagmamahal sa ating kapwa. And ngayon, tinatanong tayo, ang ating Panginoong Hesus, He asked us, tinatanong tayo ngayon ng ating Panginoon na mahalin po natin ang ating kapwa not because minahal tayo ng ating kapwa, but mahalin po natin in spite of walang kapalit. Kaya nga ito ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito ang gustong ito ang hamon natin ngayon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Love your enemies and do good to others. Gumawa ng kabutihan sa kapwa. No? Mahalin ang mga umuusig sa atin. Ipagdasal yung mga hindi nakagusto sa atin. Ito ngayon ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na mahalin, ipagdasal ang ating yung mga taong umuusig sa atin. Pero tayong mga tao, human as we are, from the moment na tayo po ay nasaktan, anong ginagawa natin? Tayo po ay gumaganti. Gumaganti tayo. Gusto nating gantihan. Kung tayo po ay nasaktan, gusto tayong gumanti. Kaya nga ito ang paalala ngayon sa atin ng ating Panginoon. To love without measure. To love na mahalin. To love without limits. Na wala sana ng hangganan ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Napakaganda kung tayo ay nagmamahal na walang hangganan. Kaya nga kung tanungin natin ngayon ang ating mga sarili, sino ang aking mahal? Kaya nga may naalala akong kanta na alam ko na alam ninyo ito. No? I'm sorry sa boses ko, hindi ako choir. No? Katulad ng ating choir. So naalala ko isang kanta na sinasabi, itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Di ba? Itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Itanong mo sa akin
Sagot pwedeng magtatagal. Napakaganda. But towards the end, sinabi dito, ikaw lang ang aking mahal. Sabihin natin ang ating mga katabi, ikaw lang ang aking mahal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Diba? Napakaganda, mga minamahal ko pong kapatid. Ito ang gustong iparating natin sa atin ng ating Panginoon, na masabi natin sa ating kapwa, ikaw lang ang aking mahal. Kahit ako po ay nasaktan, patuloy, hindi humihinto ang aking pagmamahal. Ito ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon, to love without measure, to love without limits, to na mahalin kahit anumang nanging mangyari sa ating buhay. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, na kung tatanong na ba natin sa ating mga sarili, nagpatawad po ba ako? Batandaan po natin, tayo hindi nagpatawad, tayo ang palaging tumatawad. Di ba? Pagpunta natin sa palengke, anong ginagawa natin? Tawad po. Tawad naman. Pero ikaw, hindi nagpatawad. Pero pagdaon sa palengke, tawad ng tawad ka. May puso ka, bato. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag sanang magalit. Kaya na napakaganda kung pakinggan natin, ano bang gusto iparating sa atin? Hindi ibig sabihin na pusong bato. Diba? Kaya nga, ang pusong bato ay napakaganda din. No? Ano yung kanta ng pusong bato? Alam na niyo? Kung ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Nagbago ang lahat because He loves us without measure. Pero tayong mga tao, sinusukat natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga sinabi ni Jesus, how many times will I forgive? 7 times? No. 70 times 7, meaning to say, it is unlimited forgiveness. Unlimited. Kung sa mga inasal may unlimited rice, dapat din tayo ay may unlimited forgiveness. Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, no? Sana mga minamahal ko pong kapatid, nagpapaalala ngayon sa atin ang ating Panginoon, reminds us, nagpapaalala sa atin patungkol sa habag at awa ng Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, be merciful as your Father is merciful. Diba? Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, sa ating mundo ngayon, no? Sa ating paligid, sa ating community, sometimes mayroong tinatawag na retaliation or revenge or self-interest na ating makikita sa ating paligid. Ang ating Ebanghelyo ngayon nagpapaalala sa ating lahat, calls us to a higher standard, not a human standard, hindi lamang sa ating pag-iisip, but also sa pag-iisip ng Diyos, yung tinatawag na divine standard. Kaya nga, my dear friends, tinatawag tayo na yakapin natin. We must embrace, even though kahit mahirap man, but remember, it is liberating. Parang tayo ay pinalaya sa mga ito. Kaya, mga minamahal ko pong kapatid, sinabi ni Jesus, do unto others as you would have them do to you. Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, sana our actions, ang ating mga ginagawa dito sa mundo, should be rooted
Sana ito ay nakabase sa habag at awa ng ating Panginoon. Kaya nga, sabihan ninyo ang inyong mga katabi, magpatawad ka na, sister. Pagkatapos, pagpatawad, magmahal ka na. Alam ko na ilang beses na po tayong nasaktan. No? Ilang beses na tayong nasaktan ang ating mga damdamin. But today, ang ating Panginoon nagpapaalala sa atin that kailangan tayong magpatawad. No? Magpatawad. Kung hindi tayo marunong magpatawad, anong sinasabi ni Jesus, ay hindi din tayo papatawarin sa ating mga kasalanan. Because at the end of our life, sa katapusan ng ating buhay, tayong lahat ay hahatulan ng Diyos. Pero tandaan po natin, hindi ang Diyos ang humahatol sa atin. Tayo mismo ang humahatol sa ating mga sarili. Kasi hindi naman nagsasabi ng Diyos, gumawa ka ng masama. Ano lang sabi ng Diyos? Gumawa ng mabuti. But we have the freedom. Mayroon tayong kakayahan na mamili. So, hindi ibig sabihin na ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Tayo mismo ang nagpapahirap sa ating mga sarili. Kaya nga kung may high blood kayo, tapos kain kayo ng mataba, hindi naman nagsabi ng Diyos na, sige, mag-high blood ka. Ikaw mismo, nung pinili mo kumain, kasi ang takaw mo. Ganon. Kung mayroon kang arthritis, hindi naman nagsabi ng Diyos, sige, kahit ka ng mga lamang loob, no? Kahit ka ng papaitan, o kung ano-ano pa. Ikaw lang ang malakas lumamon, kaya tuloy. Hindi ka makalakad. Ganon. Because tandaan natin, mga minamahal ko pong kapatid, tayo mismo ang humusga sa ating mga sarili. Tuwin, mayroon akong kwento patungkol sa isang politiko. No? Don't worry, my father is a politiko. Politiko ang papa ko. Wala naman yata dito politicians. Kung meron, I'm sorry, hindi ko kayo. So meron namatay na isang politiko. May namatay na isang politiko at sabi niya, pagdating niya kay San Pedro, tinanong niya si San Pedro, Senyor Pedro, gusto ko lang pumunta sa langit. Sabi ni San Pedro, no, hindi. Kasi ngayon, mamili. May panahon tayong mamili, katulad ng eleksyon, di ba? May panahon na mamili kayo kung saan ang gusto mo, sa impyerno or sa langit. Kaya nga sabi ni San Pedro, ngayon, kasi lang dahil eleksyon, mamili ka. So ngayon, may papuntahin kita sa impyerno at papuntahin kita sa paraiso. So ngayon, kasi lang dahil papuntahin kita, mamili ka. So ngayon, sabi niya, kayo are like 24 hours. Sabi ni San Pedro, nang dahil eleksyon, mamili ka. So meron kang 24 hours sa mga lugar na ito. Pero unahin mo ang impyerno. Pasok ka doon sa elevator. Ganon doon. Sabi na, dito ang impyerno, sabi na sa isip ng politiko, ang baho naman ng politiko, ang baho, ang init, ang ingay. Pero nung pababa siya, palamig ng palamig ang impyerno. At pabango ng pabango ang impyerno. At pagbukas ngayon sa impyerno, nakita niya doon yung mga kakumpare niya, yung mga kapwa politiko, andun din. Doon, nagugol, nagakantahan, nagbibidyoke, nagiinom, sabi niya, gusto ko na dito, andito yung mga kumpare ko, kasama ko sa politika, andito na! Sabi, gusto ko na sana tawagan. Senyor Pedro, pwede ba dito na lang ako? Huwag na ako pupunta sa langit pa. Sabi niya, no. Kasi election time pa ngayon, no? Dapat mamili ka. So, no, pagpunta niya doon, ang saya-saya. Dumaan ang 24 hours. Sabi ni San Pedro, Mr. Politician, ikaw ngayon ay pupunta na sa langit. Sabi ng politik, ay mga friends, kumpadre, see you next time, bye-bye. At nung papunta na sa langit, pakit siya, patahimik ng patahimik, at sabi ko,
May mga choir doon na nagkanta ng papuri. Papuri sa Diyos. Ganun, makakanta doon, papuri. Anong pagpunta doon? Ang pagbukas doon ng mga tao, ang tahimik. Wala man lang siyang kakilala kahit isa. Ang politiko na doon. Walang kakilala. Sabi niya, ang lungkot naman dito. Nagdadasal yung mga mothers butler, yung mga greeters. Andoon. Sa katipunan, nandoon na lahat. Wala man lang akong kakilala dito. Sabi niya. At meron pang nagkakanta doon. Yung choir. Sabi niya, ayaw ko na dito sa Senior San Pedro. Kasi ang tahimik, wala man lang akong kakilala. Sabi ni San Pedro, no. Wala pang 24 hours. No? Panahon pa ngayon sa election, nag-votation pa tayo pagkatapos. At dumaan ang 24 hours, bumaba at pumunta siya kasi San Pedro. Sabi niya kasi, sabi niya, Pedro, sana hindi ako pagalitan ng Diyos. No? Gusto ko, piliin ko yung, sana hindi ako pagalitan ng Panginoon. Gusto kong piliin yung inferno. Kasi andun yung mga kumpare ko, ang saya nito. Ang lamig, ang tahimik, masaya, nabibigyo okay. No? Ganon. Ayaw ko sa langit kasi wala man lang akong kakilala. Sabi ni San Pedro, sigurado ka na, Mr. Politician. No? Sabi ng Mr. Politician, okay, Mr. Pedro, sigurado ako 100%. Sabi niya sa Pedro, okay, Angel, punta ka dito, Angel. Lagyan mo ng ink yung kanyang daliri. Kasi election na. Election na. Sabi niya, okay, lagyan ng ink, indelible ink. Diba, pag magbutos kayo, meron. Buti walang bigayan. No? Dito ba may bigayan? Hindi yung kagadito na politiko, no? Hindi. So may bigayan, sabi okay, pindutin mo na kasi gusto mo na doon, no? Tapos ng election, okay, mag-close votes na tayo. So, doon ka na. Kasi yun ang pinili mo na. So, nang pababa, painit ng painit. Pababa ng pababa, pabaho ng pabaho. Ang impyerno. Painit ng painit, at nung nagkakantahan na naririnig niya, nag-iiyakan na. Umiyak ng paiyak, sigaw ng sigaw na ang mga tao. At pagbukas niya, akala niya golf course, kadagat-dagatang apoy. Andoon na ang mga kumpare niya, na paganon ng paganon, parang nalulunod na sa apoy. Tumawag siya kay San Pedro, Senior San Pedro, bakit iba na ngayon ang impyerno? Pagpunta ko dito, ang lamig, ang bango, ngayon ang baho, ang init. Dati, nagsikantahan, ngayon nagsiiyakan. Sinabi ni San Pedro, Mr. Politician, kailan ka pumunta dyan? Sabi ni San Pedro, sabi ni Politician, ay kahapon lang, dito ako. Sabi ni San Pedro, ay, kahapon kasi election time pa yun, campaign period, no? Campaign period, marami kayong mga pangako, healthy palagi. So, gano'n, no? So, baka campaign period ba dito sa atin, no? Tingnan niyo mga taligin niyo. Baka campaign period pa yan, no? Baka election na. Mga minamahal ko pong kapatid, tandaan po natin, ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. God loves us so much in spite of who we are. Kahit sino man tayo lahat ay mahal na mahal ng Diyos. But at the end of our life, tayo pa rin ang mamili kung saan tayo. Tayo ang musga sa ating mga sarili, hindi ang Diyos. Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, kung alam natin ngayon saan papunta ang ating buhay, kung papunta tayo sa impyerno o papunta tayo sa langit, kayo ang makapagsabi. So kung alam natin, kung papunta na ang ating ginagawa sa impyerno,
So this is the time for us to change our way, to change our attitude, to change our life. Na pwede pa nating baguhin ang ating mga sarili. Because at the end of our life, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanak ng Santa Maria ng Virgen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matayin nilibing. Nanakaw sa pinakaroon ng mga imaw. Magmay at tumaraw ang buhay na mamuli. Umakyat sa langit. Nalulubog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paborito at hukom sa mga buhay at pagkamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa katakuhay ng muli ng pagkamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Tayo'y manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap, at iyong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling namin naway, mapakinabangan ang aming hinahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't minabuti niyang siya ipinanganak ng Birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami iyong inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami pinayang binuhay upang kaugnay namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinaghahati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagyandapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat at parangal papuri sa iyo Diyos, ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikhan ng dakilang araw, nagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Kapangyarihan,
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kaniyang piging. Panginoon, bigyan ang kapatapan ang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na lang ay gagaling na ako.
ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, ng amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod nawa naming pasanin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alinlangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong pagunlakan sa hiling namin kami lalong igalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, panalangin para sa pagaling ni Pope Francis. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhod sa iyo at hinihiling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis. Haplusin mo siya ng iyong habag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paligiran mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mga mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa kanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So may manatili pong nakaupo para sa mga ilang anunsyo. Ngayong linggo po ay atin pong ipinagdiriwang ang St. Peter the Apostle Sunday. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng second collection. Ang malilikom po natin na ibibigay tulong at suporta para sa mga kapatid nating seminarista at mga kaparian sa buong mundo. Malugod pa rin po namin kayong nangayahan na dumalo at magsimba sa ating daily mass na ginaganap sa St. Andrew the Apostle Pasay Parish. Narito po ang mga schedule. Monday, 6 a.m. Tuesday, 6 p.m. Novena for St. Andrew, followed by the Holy Mass. Wednesday, 6 a.m. at 6:30 p.m. Novena to Our Lady of Perpetual Health, followed by the Holy Mass. Thursday, 6:30 p.m. Friday, 6:30 p.m. Novena to the Sacred Heart of Jesus, followed by the Holy Mass. Saturday, 6 a.m. Novena to Our Lady of the Pool, followed by the Holy Mass. 6 p.m. Anticipated Mass. Sunday, 6 a.m., 4 p.m., 5 p.m. Divine Mercy Prayer at 6 p.m. Patuloy pa rin inanyayahan ang lahat na dalhin po sa ating parokya ang kanilang mga lumang palaspas na nagamit noong nakaraang taon upang ito'y sunugin. Ito po ay ating gagamitin para sa nalalapit na Ash Wednesday.
sa March 5, 2025. Ang St. Andrew the Apostle Basi Parish ay muling magkakaroon po ng Lenten Pilgrimage na darating sa April 5, 2025, Saturday. Sa mga interesado, tignan po ang tarpaulin na nasa labas ng ating kapilya para sa iba pang impormasyon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po and happy Sunday to all of us.